Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tahimik ang baryo ng Santa Lucia, isang lugar na tila napag-iwanan ng panahon. Ngunit may sarili itong kwento ng inggit, pagkakaibigan at kababalaghan. Magkababata sina Clarice at Jessa. Si Clarice ay kilala sa kanilang lugar bilang mutya ng baryo. Maputi, mahinhin at palaging nangunguna sa klase. Samantalang si Jessa, bagamat hindi kapansin-pansin, ay laging nasa tabi ni Clarice. Tahimik lang, matulungin, pero palaging nakatitig sa mga mata ng kaibigan. Parang may hinahanap. Alam mo, Jess, ang swerte ko talaga na andyan ka palagi, sabi ni Clarice habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Wala akong ibang mapagsabihan ng sikreto kundi ikaw. Ngumiti si Jessa. Pilit walang sagot. Pero sa isip niya, swerte ka lang kasi ako ang laging nauuna pero ikaw ang laging nakikita. Dumating ang piyesta ng baryo. Maraming bisita. May pasayawan. May patimpalak ng ganda. At syempre, si Clarice ang nanalo. Habang lahat ay pumapalakpak, si Jessa ay nakatayo sa isang sulok. Pinipigil ang luha, ang galit. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae sa gilid ng entablado. Nakangiti ito sa kanya, ngunit ang mga mata, itim na itim at tila hindi tao. Kinagabihan, dumalaw si Clarice sa bahay nila Jessa para magpasalamat. Ngunit pagkatok niya, walang sumagot. Sarado ang ilaw. Ngunit mula sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang tinig na tila bumubulong. Ang inggit ay binhi ng kasamaan, at ang kasamaan ay may kakambal na kapangyarihan. Kinabukasan, may usap-usapan na nawawala ang alaga ni Mang Erning. Isang tuta na pinutol ang ulo, at si Clarice biglang nagkasakit. Laging sumasakit ang tiyan, nilalagnat sa gabi at hindi makatulog dahil sa bangungot kung saan binubunot ang buhok niya isa-isa habang may nakangiting anino sa sulok ng kwarto. At doon nagsimula ang gabi-gabing kalbaryo. Hindi alam ni Clarice na unti-unti na siyang kinukuhaan ng swerte, kagandahan at buhay. Sa unang linggo ng pagkakasakit ni Clarice, tila normal pa rin ang lahat. Pero habang lumilipas sa mga araw, napapansin ng kanyang pamilya na may kakaiba sa kanya. Pumapayat siya ng mabilis, nanlalabo ang mga mata at palaging namumutla. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Di ka naman ganito noon, tanong ng ina ni Clarice habang pinapainom siya ng sabaw. Pero ang tanging sagot lang ng dalaga ay, may bumubulong sa akin gabi-gabi. Hindi ko maintindihan. Pero parang si Jessa ang boses niya. Samantala, si Jessa ay tila mas gumaganda. Napapansin ito ng mga tao. Grabe, blooming si Jessa ngayon na. Parang siya na yung si Clarice dati, bulong ng mga kapitbahay. Isang gabi, naalimpungatan si Clarice. Hindi siya makagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Sa sulok ng kwarto niya, may nakita siyang babaeng nakatayo sa harap ng salamin. Mahaba ang buhok, nakatalikod, at tila may sinasalitang orasyon. Nang sumilip ang babae sa salamin, mukha ito ni Jessa. Pero itim ang mga mata, duguan ang bibig at may pilit ng ngiti.
Bakit laging ikaw? Bakit hindi ako? Bulong ng anino sa salamin. Napasigaw si Clarice. Pagpasok ng kanyang ina, wala nang babae sa silid. Pero ang salamin, may basag na bahagi na may bakas ng dugo. Kinabukasan, humingi ng tulong ang ina ni Clarice sa albularyo, si Mang Benito. Dinala niya ang isang piraso ng buhok ng anak para sa pagtatawas. Habang pinapausukan ito ng dagta ng kamangyan, biglang tumayo si Mang Benito. Nanlaki ang mata at nagsabing, may isang kaluluwa ng inggit ang sumanib sa katawan ng malapit sa kanya. At ang ritual ay hindi basta lamang kulam. Ito ay alay. Alay ng kagandahan. Alay ng buhay. Nanlalamig na ang pakiramdam ng ina ni Clarice. Sino po ang gumawa nito? Tanong niya at nanginginig. Saglit na katahimikan. Tumingin si Mang Benito sa kanya. Tapos dahang-dahang nagsalita. Ang kaibigan niyang pinakamalapit ay siya ring may pinakamatinding lihim. Kinabukasan, dinala ni Mang Benito ang ina ni Clarice sa isang lumang kubo sa paanan ng bundok. Isang lugar na ayon sa kanya ay dating ginagamit sa pag-aalay na kagandahan kapalit ng kapangyarihan. Dito niya ipinaliwanag ang buong kwento. Noong unang panahon, anya, may isang nilalang na tinatawag nilang tagabulag. Isang espiritong nakatira sa anino ng inggit. Hindi ito basta aswang o multo. Ito'y nagpapanggap na tao. Umaakit ng mga pusong marurupok at mapag-imbot. Kapag nakahanap ito ng sisidlan, isang taong puno ng inggit, doon ito nananahan. Tinanong ng ina ni Clarice, ibig mong sabihin si Jessa? Tumango si Mang Benito. Hindi na siya si Jessa ngayon. Isa na siyang sisidlan ng tagabulak. At kung hindi mapuputol ang ritual, mamamatay ang anak mo. Samantala, si Jessa ay nasa harap ng salamin sa sariling kwarto. Hubad ang pang-itaas at sa gitna ng kanyang dibdib ay may itim na marka. Tila mata na nakapikit. Habang binubulungan niya ito ng orasyon, dahan-dahang bumubuka ang mata sa kanyang dibdib. At sa loob nito ay tila may kumikislap na liwanag, parang kaluluwa ni Clarice. Nagulat si Jessa nang bumukas ang pinto. Nandun si Marco, ang nobyo ni Clarice. Jessa, anong ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Marco, takot at gulat sa nakita. Ngunit imbis na sumagot, ngumiti si Jessa, matarik malamig. Bakit Marco? Hindi ba't mas maganda na ako ngayon? Hindi ba't ako ang dapat mong piliin? Habang papalapit siya, napaatras si Marco. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, pumagsak siya sa sahig, parang hinihigop ang lakas. Sa likod ni Jessa, muling lumitaw ang aninong nakita ni Clarice noon. Ngunit ngayon ay may sungay at mahaba ang dila at pabulong na nagsalita. Isa pa, isang alay pa, bago ako ganap na maging laman ng mundo. 3 buwan bago ang piyesta, mag-isa lang si Jessa sa kakahuyan. Galit siya, luhaan. Kasama si Clarice sa Maynila noon. Inaasikasong isali sa isang beauty pageant. Si Jessa, naiwang parang anino tulad ng dati. Sa dami ng pinag-aralan ko, sa dami ng kabutihang ginagawa ko,
Bakit wala akong napapala? Bakit si Clarice palagi? Bulong niya habang umiiyak. Habang nakaupo siya sa paanan ng isang punso, napansin niyang may lumang salamin na nakaibabaw sa mga tuyong dahon. Itim ang balangkas nito. Parang may humihinga sa loob ng salamin. Tumingin siya at doon niya nakita ang sarili niyang ibang-iba. Makinis ang balat, maaliwalas ang mukha. Suot ang koronang tila gawa sa mga buto. Isang tinig ang narinig niya. Hindi masyadong babae, hindi rin lalaki. Mahinahon pero may lalim. Gusto mong maging siya? Gusto mong ikaw ang tinitingala? Bigyan mo ako ng bahagi mo at ibibigay ko ang mundo. Nagdalawang isip si Jessa. Ngunit nang muling maalala ang tawanan ni Clarice, ang papuri ng mga tao, ang tingin ng lalaking gusto rin niya, napaoo siya. Sige, kunin mo ang kahinaan ko, palitan mo ng lakas. At mula sa salamin, lumabas ang isang itim na kamay. Hinawakan siya sa dibdib. Mula noon, nagsimula nang magbago si Jessa. Unti-unting gumanda, humusay magsalita, naging tampulan ng pansin. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang mag-alay. Unay hayop, sumunod ay insekto, at ngayon, tao na. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa ospital, nakaratay pa rin si Clarice. Biglang nagising, nanginginig, umiiyak. Ma, nandito siya, si Jessa. Hindi na siya tao, bulong niya. Sa tabi ng kama, may nakitang ina ni Clarice. Isang basag na salamin sa sahig. At sa gitna nito, ang pulang mata ng nilalang, nakatingin at ngumingiti. Sa unang pagkakataon, matapos ang halos isang buwan na pagkakasakit, pumangon si Clarice. Mahina pa rin siya. Nanginginig ang tuhod, pero may bumubulong sa kanya sa panaginip. Kung siya'y may salamin, ikaw ay may liwanag. Sinamahan siya ng kanyang ina sa kubo ni Mang Benito. Doon, sinalubong sila ng albularyo at isang matandang babae na halos walang mata. Tinatawag na Lolang Dumay. Hindi lang si Jessa ang sisidlan, wika ni Lola Dumay. May pagkakataon ka pang iligtas ang sarili mo. Kung kaya mong tanggapin ang katotohanang hindi lahat ng liwanag ay walang halong dilim. Pinahiga nila si Clarice sa banig. Sa paligid ay may mga dahon ng apog, asin at itim na kandila. Habang isinasagawa ang ritual ng paglaya, nagsimulang manginig si Clarice, parang may bumababa sa kanya. Bigla siyang nagsalita, pero hindi boses niya. Hindi ako aalis. Ako ang kagandahang dapat niya'y minahal. Ako ang inaasam-asam ng lahat. Tagabulag, bulong ni Mang Benito. Ikaw pala mismo ang dumapo sa kaibigan. Pinahawak nila kay Clarice ang isang antigong rosaryo na yari sa buntot ng puting uwak. At nang mahawakan niya ito, tumili ang espiritu sa loob niya. Sa loob na kanyang isipan, nakita niya si Jessa. Maganda, perpekto, nakangiti. Pero sa likod ng ngiti, may mga mata ng halimaw. Clarice, bulong ni Jessa sa loob ng kanyang isip. Magpahinga ka na, sa akin na ang lahat. Ngunit tumayo si Clarice sa loob ng kanyang isipan.
Tinignan si Jessa ng diretso. Hindi mo kailanman makukuha ang pagkatao ko dahil hindi mo kilala ang sarili mo. Hinggit lang ang meron ka. Ako ay may puso. Sa saglit na yon, lumiyab ang rosaryo at napasigaw si Clarice. Nang matapos ang ritual, bagsak siya sa lupa, pero buhay malaya. Pag-uwi nila, binulungan siya ni Mang Benito. Handa ka na? Pero tandaan mo, Clarice, ang salamin ay kailangang basagin mula sa loob. Piyesta sa baryo. Masigla ang tugtugan. May sayawan sa plaza at masarap ang mga pagkain. Pero sa ilalim ng kasiyahan, may nagkukubling dilim. Dumating si Jessa, nakaputing bestida, naglalakad na parang reyna. Lahat napapalingon. Walang nakakapansin na ang anino niya ay may sungay at may buntot. Si Clarice, kasama si Mang Benito at Lola Dumay, ay nakatago sa likod ng mga tolda. May hawak siyang basag na salamin na mula pa sa kakahuyan. Ang salamin ng katotohanan. Kapag ito itinutok sa isang sasaniban, makikita ang tunay na anyo. Habang nagsasayawan ng mga tao, lumapit si Jessa kay Marco, na ngayon ay parang wala sa sarili. Hawak niya ito sa braso, hawak na parang laruan. Siya na lang, Clarice, bulong ni Mang Benito. Kung hindi mo siya kayang ipaglaban, tapusin na lang natin ito rito. Ngunit lumapit si Clarice, nangangatog pero matapang. Jessa, sigaw niya. Huminto ang lahat, lumingon ang mga tao. Ngumiti si Jessa, pero malamig. O, buhay ka na pala. Akala ko wala ka na. Tinaas ni Clarice ang salamin at akala ko kaibigan kita. Sa pagharap ni Jessa sa salamin, tumambad ang totoong anyo niya. Isang nilalang na gawa sa balat ng ibang tao. May mga mata sa leeg at bibig sa tiyan. Nagsigawan ng mga tao. Umilapon ang rosaryo ni Clarice papunta sa nilalang. Sumigaw si Jessa at pumutok ang katawan niya sa liwanag. Tumilapon ang espiritu ng tagabulag sa hangin. Humiyaw at nabasag ang lahat ng salamin sa plaza. Sa gitna ng puting alikabok, nakaluhod si Jessa. Bata ulit, walang kapangyarihang umiiyak. Hindi ko gustong maging ganito. Gusto ko lang maramdaman na importante ako. Lumapit si Clarice, tinapik siya sa balikat. Kung sinabi mo lang sana, kung di ka lang nagpaalipin sa inggit. At sa huling paghinga ni Jessa, tumulo ang itim na luha mula sa mata niya bago siya naging abo. Pagkaraan ng piyesta, nawala ang mga balita tungkol sa kababalaghan. Si Clarice, bumalik na sa pag-aaral. Si Marco, nagpaliwanag at humingi ng tawad. Pero sa bahay ni Clarice, sa isang lumang drawer, may isang peraso ng salamin na di nabasag. At kung titignan mo ito, may babaeng nakangiti sa loob. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.